pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte Marcos naman. Anong tingin nyo? Napahanga po talaga ako kay VP Sara. Bakit? Well, alam niyo po talaga, dapat lang naman talagang magalit ang ating Vice President kasi abay, ang tinanggalan na budget na 650 million ay hindi naman po oposisyon. Kakampin nila. Kaya nga ako po ay nagtataka, nung ako'y kongresista, tanging mga minorya lang ang po pwede magtanong sa budget hearing kasi ang mga mayorya, dapat sinusuportahan nila ang budget proposal ng Malacanang. Pero kakaiba po ang nangyari, no? Dahil nga siguro sa politika, itong si Speaker Martin ay siya pang nangunang magtapya sa budget ni VP Sara. Now, pwedeng ipinaglaban niya ni VP Sara. After all, Vice President siya, no? At kahit ang Kamara ay siyempre hawak ng speaker, parang Diyos ang speaker dyan sa Kamara, pwede siyang naglabi sa mga senador. Bakit? Halos lahat naman po yan, except dalawa, kinampanya niya nung yung nakalipas na eleksyon ng 2019 at saka itong nakalipas na 2022 eleksyon. Halos lahat po kinampanya niya, except na po siguro si Risa Ontiveros. No? So lahat yan kakampi niya. Alam mo, sa totoo lang, ang alam ko po, tinatanong siya ng mga senador, anong gusto mo? Hindi po siya sumagot. Ang sabi po niya, bahala kayo. Pero syempre, gusto rin niya malaman kung ano magiging desisyon ng mga senador. Pero in the end, talagang ang nagsabi na ay si VP Sara. Ito po ang sabi niya. Hindi na raw niya itutuloy itong confidential fund kasi masyado raw pong divisive. Dahilan para tayo maghiwa-hiwalay. At bilang isang vice presidente, siya po'y nanumpa na magkaroon ng isang malakas at anong sabi niya? It is a country that is peaceful and strong. So ayaw niya yung pagkawatak-watak dahil masisira ang kapayapaan natin at masisira yung natural na lakas ng Pilipino kapag nagkasama-sama. Kaya nga po ang sabi ko, dalawa pong babae sa ating lipunan ngayon ang merong balls. Si VP Sara, unang-una, dahil talagang isinantabi niya yung kanyang personal na damdamin na siya'y nasaktan, na hindi naman siya kalaban, tinapyasan siya ng budget dahil lang sa politika. At ang sinabi niya, unahin muna natin ang kapakanan ng bayan. Dahil magkakawatak-watak tayo kung ako ay maninindigan sa paghingi ng 650 million at ang gusto ko maging mapayapa at malakas ang ating bayan. Napakaganda po ng kanyang sinabi. Sana po lahat ng politiko, lalong-lalo na si Speaker Martin Romualdez, ay meron pong ganyang paningin. Dahil ang kinakailangan po talaga natin ngayon, pagkakaisa. Uulitin ko po hindi po biro itong mangyayari sa lalo pang lumalalang gera sa Middle East. Naku, nagsabi na po ang Qatar na titigil sila magbenta ng langis habang hindi tinitigil ang pagpulbos sa Gaza. Pag nangyari po yan, naku, gas rationing na naman tayo dahil lahat po ng ating langis inaangkat natin sa Middle East. So maraming salamat VP Sara dahil pinatunayan mo na ikaw ang tunay na statesman. Inuna mo ang kapakanan ng bayan kaysa iyong personal na pangangailangan bilang isang Vice President. Saludo po kami at hindi po yan makakalimutan ng taong bayan, lalong-lalo na sa 2028 dahil bihira po talaga sa mga politiko ang isinasantabi ang kanilang mga interes para sa kapakanan ng bayan. Hanga po ako sa inyo, mabuhay po kayo, you have got the balls. Well, bukod po kay VP Sara, abay pinahanga din ako ni Senator Amy Marcos. Bakit? Matapos ang sarili niyang pinsan na House Speaker ay linipastanganan itong si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi niya, kami mga loyalists, kaya kami ay naririto pa dahil kami ay loyalist at siya ay loyalist. Noong 2015, ang sabi ni Senator Amy Marcos, ako ang una at nag-iisang gobernadorang nagdeklara ng suporta para kay Pangulong Duterte at kahit ako ang mag-isang matira, paninindigan ko, ako para sa kanya. Bihira po talaga yung ganyang katapatan sa isang politiko. Kaya, the second woman with balls, Senator Amy Marcos. Talaga naman pong napakahirap pong makakita ng tao na merong loyalty na gaya ng pinakita ni Senator Amy Marcos. Lahat naman po yung mga kamera nung nakaupo si Presidente, lahat po yan, sip-sip kay Presidente. Huwag niyong kakalimutan, si Speaker Martin Romualdez, dati majority floor leader. O di ba, kinampihan naman ni Presidente ang
naging speaker na Alan Lord Velasco. O, di ba siya rin ang majority floor leader. At naging majority floor leader din siya kay Alan Cayetano na naging running mate pa ni Presidente Duterte. Pero lahat po yan nakalimutan na dahil sila po ngayon ay nasa pwesto ng kapangyarihan at ang tingin nila wala ng kapangyarihan itong si Presidente Duterte. Ang bulong-bulungan ngayon dahil nga po sa nangyari na talagang tinatanong ngayon ni Speaker Romualdez, baka daw pati yung ICC papasukin na. Alam niyo ko kasi talagang mag-fraternity brad itong si Speaker Martin at saka sa DOJ Secretary Remulla. Ako naman po ay naniniwala na kung ganong katapat at kung ganong kaloyal si Amy Marcos, ganon din kaloyal ang mga Remulla. Ibang klase po talaga ang loyalty rin ng mga Remulla. So bagamat ang bulong-bulungan ay baka dahil nga sa ginagawa ni Speaker Martin kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, baka papasukin na ni Justice Secretary Remulla ang ICC at isuko pa ang dating Presidente sa ICC. Hindi naman po ako naniniwala dyan. Matagal ko na pong kakilala at hindi po gaya ng pagkakakilala ko kay Speaker Martin ang pagkakakilala ko kay Boying Remulla. Talagang kaibigan ko po yan. Si Speaker Martin po kasi nung panahon ng 86, nagpunta po yan kasama ng mga Marcoses sa Amerika. Bumalik na lang po yan, senior na ako. So bumalik po yan mga 1989 na. So 1 year below siya sa akin. Naunahan ko siya, bagamat dapat siya ay kabatch po ni Gibo Teodoro. No? At doon ko siya nakilala. So sad panandalian lang na nakilala ko si Speaker Martin sa eskwelahan. Pero si Boying Remulla po, pre-law pa, kaibigan ko na. At ang aking nanay, ang aking tiya, kaibigan matalik ng kanyang ama. So ang sabi ko nga sa kanya, we are intergenerational friends. Pero ang Tatak Remulla po, matindi rin po ang katapatan at loyalty. So sa tingin ko po, hindi mangyayari yan. Nonetheless, kinakailangan po natin bigyan pugay ang dalawang babae sa ating lipunan na meron pong balls. VP Sara Duterte and Senator Amy Marcos. Palakpakan po natin sila. Well, anyway, so all hope is not lost. Meron pa pong loyalty, meron pang katapatan na natitira sa ating mga namumuno. At yan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na talaga naman pong makakausad pa rin ng Pilipinas. Meron po talaga mga mapagsamantala, mga hindi makapag-antay, ang aga-aga namumulitika na. At ang talagang iniisip lang ay yung personal na interest nila, kaya gusto nilang magkaroon ng kapangyarihan. Pero itong dalawang babae po, pinakita, kahit anong mangyari, kinakailangan manindigan sa prinsipyo. At kaya naman po, bow tayo sa kanilang dalawa. Mabuhay po kayo, VP Sara at Senator Amy Marcos. At pagdating na 2028, parang maganda atang Duterte Marcos naman. Anong tingin nyo? First time in history na parehong babae, pero bakit hindi? Dahil pareho naman sila. Merong